Hello mga pangga, kamusta kayong lahat? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan habang napapanood nyo ang video ito. You got me up in that. Keep bleeding, I keep bleeding, love. I keep bleeding, I keep bleeding, love. Keep bleeding, I keep bleeding. Another day, another vlog na naman tayo guys. So kamusta na kayong lahat? Kamusta na mga lagay nyo dyan? Okay pa ba kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan, no? Sana ay okay lang kayo, mga pangangatawan ng ating health. So for today's video ga, nan tatlong malalaking mga gatas ga binigay sa akin ng aking modra dahil ilalagay ko ito sa aking balikbayan box. O diba? Napakalaking mga lata ng mga milk, ito powdered milk guys, galing ito sa aking amo. Last time ginbigyan niya ako 2 boxes ng dates, so ito naman ay tatlong malaking lata ng powdered milk. O diba? So ito guys, yan ang kanyang binigay sa akin dahil magpapakargo ako. So at least nakaano tayo, no? Marami tayong ilalagay sa ating box para ibigay natin sa ating mga mga kamag-anak na mga mga palahingi, no? Dason kung bigyan mo, mareklamo pa. So yun guys, so ito ating additional mga na galing sa aking mabuting at saka mabait na madam. O diba? OFW lang sa Kuwait. So dito kasi sa Kuwait may mga subsidized goods ina sila guys. Ganyan mga gatas, exclusive lang na para sa mga Kuwaiti. So pag tayo, pag OFW ka galing Kuwait pag may mga gatas na ganyan, alam na from Kuwait kasi Kuwait lang man ang may mga ganyan na mga subsidized, no, para sa mga Kuwaiti guys. So pag ang mga kadama nila ay binibilhan talaga nila yan ng mga milk or iba pang mga goods dahil mura lang yan para sa kanila kung sila ang gumagamit, at saka exclusive lang yan para sa para sa mga Kuwaiti ga. So dito naman guys, so magluluto tayo ng ating dahil wala tayong ulam at saka medyo matagal na hindi tayo nakatikim ng tinapa sardinas. Magluto tayo ng ginisang sardinas. O diba, makarelate kayo dahil dati guys, pag magluto kami nito ng sardinas, ginagawa pa ng lata. Makarelate ka mo guys, makarelate na yung mga inanaks pobreng utin. Ginagawan panayaga ang lata kay para simutin. O diba? So by the way mga pangga, gusto ko lang i-share bala sa inyo guys. Habang ako dito ay nagluluto ay siguro marami naman nakaalam ng balita ito kasi viral na viral ito itong isang OFW natin na pumanaw sa bus. Nakita nyo ba? Kasi viral yan sa Facebook guys at saka sa iba pang mga platform. So itong OFW natin na pumanaw sa bus ay galing dito sa Kuwait at saka stopover sa Japan. So from Japan and then Manila to Cebu, tapos nagsakay ng bus papuntang Dumaguete. So viral na viral sa kabayan at saka nakakaawa ang kanyang sitwasyon dahil ay natagpuan na lang si kabayan na wala na palang buhay doon sa bus na kanyang sinakyan. Malamang because of stress, puyat. Grabe kaya ang puyat pag mag-travel ka, no? Kasi dito guys, usually may mga ibang mga employer na pag bumili ng ticket ay nako, ang daming mga stopover kasi mga mga baratuhon ng mga ticket. So ang mga amo hindi na yan naga-check kung okay lang sa kadama, makabili lang sila na mumurahing ticket. So ilang stopover yan. So napakapagod mag-travel. So malamang si kabayan ay
Pagod na pagod. Kasi according sa mga balita, syempre nagmarites man tayo ga, ay tinulungan pa siya ng mga kasamahan niya sa bus kasi nagduduwal or nagsusuka. Yun ang sabi sa mga marites doon sa Facebook. So yun ang nangyari kay Kabayan pag ng inspector sa kanya ay hindi na siya gumagalaw. So kawawa kasi na siya almost to her family na. So kunting oras na lang at saka mayayakap niya na ang kanyang pamilya, makauwi na siya sa kanyang bahay. So yun pa ang nangyari. Hindi natin alam hindi natin alam ang ating mga buhay kung hanggang kailan lang tayo. So yun ang nangyari sa ating Kabayan. Ay nako. Alam nyo ga, yung first ko na bakasyon ay talagang na-stress din ako sa aking airlines na binili ng aking amo, Oman Air. Oman Air, hindi ko ginamalimutan ka, ay na-stress ako ng bongga sa aking airlines at saka may stopover din yun ga. From Kuwait to Oman, and then Oman to Manila. So ang nangyari ga, pag stopover namin sa Oman nga from Kuwait, na-delayed pa. So na-stuck pa kami sa Oman for 2 days. So grabe na stress talaga ang ako so pagka pinaalam ko sa aking amo, from that time hindi niya na ako ginabilhan ng mga stopover na ticket ga. Ginabook niya na ako sa direct flight Kuwait Airways. So diba kahit medyo mahal pero direct flight. So ganyan lang kasi konti lang mga amo na mga may balaga nga kasi yung karamihan wala na pakialam, maberma po 12 hours katuig mo sa Bahrain. Makalabot kay mo sa Manila, duwa ka na kadlaw. So ganyan ang ibang mga ticket guys. So dito magkain tayo dito ga. Tamang kain lang tayo dito ga. So luto ng ating pangbonggahan na ulam ginisang sardinas na may kamatis at saka sibuyas. Nakakamiss ang ganitong mga ulam ga So dato na sa atin niya guys. So kasi minsan kung anong mga cravings natin, mga na-miss natin ng mga simpleng ulam, mga kabili-bili din tayo, so parisan pa sa aton nga strawberry juice, ay nako. So sana makabigay din ang OWA ng malaki-laking tulong sa ating Kabayan na matay doon sa bus kasi nag-viral talaga si Kabayan, ang kanyang video nag-viral talaga at saka naman ang OWA na magtulong din sila. So pag-alaman natin na itong pala si Kabayan ay hindi na naka-renew ng kanyang civil ID kasi nakita ko ang kanyang civil ID is 2024 pa. So meaning hindi na siya active sa kanyang OWA membership. So kung hindi ka na active sa imo OWA membership di kaluluoy kagidi kasi buryal na lang makuha mo nga 20,000. So sana mabigyan din sila ng malaking tulong ng OWA kasi si Kabayan nakakawawa ang kanyang sitwasyon at saka para din sa kanyang mga naiwan na pamilya. So kailangan talaga natin na kahit tayo ay andito, hindi tayo mabakasyon at saka expire na ang ating kontrata, ay kailangan natin mag-renew o magpa-verify ng ating contract para updated ang ating OWA membership kasi in case of emergency kung ano man ang mangyari sa atin habang tayo ang nagtatrabaho ay talagang may makukuha ang ating pamilya sa OWA or sa gobyerno natin. So ganyan ang ating mga guys, kahit hindi tayo magbakasyon, kung expired na ang ating kontrata, kailangan natin magpunta sa embassy at saka mag-renew ng ating kontrata para updated ang ating OWA membership, diba? Kasi ang employer man yan ang magbabayad ga.
So, yun lang ang ating simpleng vlogs for today guys. Nagpasalamat talaga ako sa aking butihing amo dahil binigyan niya ako ng additional na panglagay sa aking box, no? 3 malalaking cans ng powdered milk. So, ang kada cans is 2.6 kilograms. Yun, no? Malaki na yan na malaking bagay na yan para sa akin. So, ito ang ating simpleng vlogs for today guys. Alagaan natin ang ating kalusugan, ang ating katawan dahil ang ating kalusugan ay yun lang ang ating puhunan sa ating araw-araw na pakikipagbakbakan sa ating trabaho mga pangga. So alagaan natin ang ating katawang lupa. So dito na lang. Salamat sa panonood guys and hope to see you again. Please don't forget to hit like and please don't skip my ads. Have a great day everyone or have a great night. Mag-ingat-ingat tayo lahat at saka stay hydrated dahil grabe ang init dito sa Middle East mga pangga. Hindi, ganyan mabangbang guys. So ganyan no. Mag-ingat tayo pag makalabas tayo no. Tayo kay para iwas sa heat stroke. So hanggang dito na lang guys and see you again on my next vlog. Thank you so much for watching. Bye! Could you find a way to